Alamin po natin mula kay Munir Baldomero ang lagay ng panahon. Siya po isa sa mga Pag-asa weather forecasters natin. Magandang umaga sa iyo, Munir. Yes, magandang umaga po, Sir Alvin, at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Nasang banda na po ngayon yung bagyo? Sa ngayon po, ang sentro po nitong si Bagyong Paulo is nandito po sa layong 150 kilometers east of Kasiguran, Aurora, and patuloy pa rin po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Malakas ba itong bagyo ito, Munir? O katamtaman? Sa ngayon po, masasabi po natin is nasa severe tropical storm, medyo may kalakasan, and still base po sa pinaka-latest na information, patuloy pa rin po itong lumalakas habang kumikilos palapit dito sa may northern Aurora pati southern Isabela. Just to refresh our minds, pag sinabing severe tropical storm, hindi ba may hierarchy naman yun? Ano nga yung pinakamataas at nasa ang banda yung severe tropical storm? Yes po, ang sa kategory po ng ating typhoon, ang pinakamataas po is yung super typhoon, then sumunod po dito yung typhoon category. Then after nito, ang sumunod yung pangatlo po is ito po yung severe tropical storm. So nasa gitna siya? Yes po, sir. Tapos ang mababa naman? Ang tropical depression po. Tropical depression. Ayun ang pinakamababa, tropical depression. Yes po. So pangalawa siya sa pinakamababa? Yung alin po, sir? Yung severe tropical storm. Bali po, tropical depression po, then tropical storm yung sumunod kay tropical depression, then ang pangatlo po si severe tropical storm. Pero hindi tayo pwedeng magbiro. Sabi, hindi, pangatlo lang naman yan. Parang katamtaman lang. Depende sa tatamaan. Ano po? Ibig sabihin, kailangan pa rin natin paghandaan, Munir. Yes po. Kung ano po yung paghahanda ng Northern Luzon nung nakaraan na dumaan po si Tropical Cyclone Nando, ganun din po sana yung gawin ng mga ating kababayan para hindi maiwasan po natin yung destruction sa property pati mga casualty na maaari pong dalhin nitong tropical cyclone po. Tama. Munir, nabanggit na natin yung mga lugar na may signal. Pero para lang sa kabatiran natin mga kababayan, ito bang, Paulo, ay maulan o mas mahangin? Sa ngayon po, base po sa yung nakikita po natin sa labas, maaari po na maulan po itong si tropical cyclone. Pero hindi po natin rin inaalis kasi based po sa pinaka-latest na tropical cyclone bulletin is maaari pa rin po itong magdala ng strong to gale force gas, so yung biglang malakas na bugso ng hangin doon sa mga areas po na hindi po malapit sa bagyo pero malapit po sa vicinity, sa labas po ng rain bands po. Opo, at kung merong lugar na kailangan maghanda, kumbaga ito talagang pupuntiryahin at sasalantain ng Bagyong Paulo, ano yung lugar na yon? Particularly itong area po ng Cagayan Valley, itong southern part po, yung Isabela, din itong southern part po ng Cordillera Administrative Region, and also itong southern part din po ng Ilocos, which is pasok po doon sa loob ng cone of uncertainty po. Tayo, ang Metro Manila, ligtas na tayo? Sa ngayon po, medyo malayo po tayo dun sa track na dadaanan po ng bagyo, pero hindi po natin naalis na maaari po tayong makaranas ng mga moderate to at times heavy rains ngayong araw dahil po sa papalapit na bagyo. Opo, pero ito ngayon, hindi ba meron ngayon ng yung naambun sa labas dito sa Metro Manila? Ano yan? Anong cause niyan? Bagyo na? Yes po, sir. Bali, ang kasama po ang Metro Manila at yung nalalabing bahagi po ng Luzon and Western Visayas doon sa mga areas po na apektado po ng trough nitong si Severe Tropical Storm Paulo. Okay, Munir, thank you Maraming salamat. Yan po si Munir Baldomero, ang ating Pag-asa weather forecaster.